Mahal kong kaibigan, ito ay isang napakahalagang tanong. Marami sa atin ang nagtatanong, ako kaya anak ba ako ng Diyos? Ang iba sa atin, nagdududa. Pero alam mo, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating pisikal na hitsura. Hindi rin ito nakasalalay sa ating mga tagumpay dito sa mundo. Ang pagiging anak ng Diyos ay tungkol sa ating relasyon sa Kanya. Tulad ng isang ama na nagmamahal sa kanyang anak, ganun din ang pagmamahal sa atin ng Diyos, at ang pagmamahal na yan, hindi nakabase sa ating mga ginagawa, kundi sa kung sino siya. Sa video na ito, samahan mo ako at tuklasin natin ang mga tanda na ikaw ay anak ng Diyos. Ang unang tanda at ang pinakamahalaga ay ang iyong pananampalataya kay Jesucristo. Ano ba ang ibig sabihin nito? Simple lang, naniniwala ka ba na si Jesus ang anak ng Diyos, na siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, at muling nabuhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan? Kung oo ang sagot mo, binuksan mo na ang pinto ng iyong puso para maging anak ng Diyos. Sabi nga sa Juan chapter 1, verse 12, ngunit sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya, sa mga nagpaniwala sa Kanyang pangalan, binigyan niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. Isipin mo kaibigan, hindi mo na kailangan pang gumawa ng kung ano-ano para matanggap ka ng Diyos. Pangunahing tanda, ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay nagdudulot ng pagbabago sa buhay. Hindi ito yung pagbabagong anyo lang, bagong gupit, bagong damit, o bagong telepono. Ang tinutukoy ko ay ang pagbabago ng puso. Dati ka bang mainitin? Ngayon mas mahaba na ang pasensya. Dati ba puro sarili mo lang ang iniisip mo? Ngayon marunong ka na magbigay at magpatawad. Kapag anak ka ng Diyos, ang pag-ibig niya ang siyang dadaloy sa buhay mo, at makikita ito sa pakikitungo mo sa kapwa. At ito ang magandang koneksyon, kaibigan. Kapag nagbago ang puso mo, natural na lang na magmahal ka. At hindi lang basta magmahal, kundi magmahal tulad ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Ito ang ikatlong tanda. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kapag naranasan mo na ang napakalaking pag-ibig ng Diyos, hindi mo mapipigilang ibahagi ito sa iba. Pero dahil sa tulong ng Diyos, kaya magmahal ng totoo, magmahal ng wagas. Higit sa sariling gusto pag nanais na sumunod sa Diyos, hindi lang masasabing anak ka ng Diyos kung puro sariling kagustuhan mo lang ang sinusunod mo, di ba? May mga pagkakataon na kailangan nating sumunod sa ating Ama, kahit pa hindi natin ito naintindihan, o kahit pa mahirap gawin. Sabi sa 1:14, 15, kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Ang pagsunod ay hindi pagiging sunod-sunuran lang, ito ay tanda ng ating pagmamahal at pagrespeto sa Diyos. Ganon din sa Diyos. Hindi ka nag-iisa damdamin ng pag-aari. At kapag sinasabi nating anak tayo ng Diyos, hindi lang tayo nag-iisang anak ha. Kasama natin ang napakaraming kapatid sa pananampalataya. May pamilya tayo kay Kristo. Makikita mo ang isang pakiramdam na ikaw ay bahagi ng isang mas malaking pamilya, ang pamilya ng Diyos. May mga kapatid ka kay Kristo na handang dumami sa iyo, magmahal sa iyo, at samahan ka sa iyong paglalakbay. Kaya naman kaibigan, huwag kang matakot na lumapit sa iyong mga kapatid sa pananampalataya. Isang bagong simula, ang bagong kapanganakan. Alam mo ba kaibigan, ang pagiging anak ng Diyos ay nagsisimula sa isang espiritual na muling pagsilang. Hindi ito isang pisikal na kapanganakan, kundi isang espiritual na pagbabago na nangyayari kapag tayo ay tumatanggap kay Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Isipin mo, parang ipinanganak kang muli, malinis at walang bahid ng kasalanan. At dahil dito, nagkakaroon tayo ng bagong buhay, bagong pag-asa, at bagong pagkakataon na magbago at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya naman, kung nais mo maranasan ang tunay na pagiging anak ng Diyos,
Buksan mo ang iyong puso kay Jesus at hayaan mong baguhin kanya. At alam mo ba kung ano pa ang mas maganda? Kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, hindi kanya iiwan na nag-iisa. Ipinapadala niya ang Espiritu Santo upang samahan ka, gabayan ka, at bigyan ka ng lakas. Ang pagkakaroon ng Espiritu Santo sa ating buhay ay isang malinaw na tanda na tayo ay anak ng Diyos. Para siyang isang kampas na laging nakaturo sa tamang daan. At hindi lang yan, binibigyan din tayo ng Espiritu Santo na mga kaloob o mga special na kakayahan na magagamit natin para sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Kapag nararamdaman at nakikita mo ang mga ito sa buhay mo, tanda yan na kasama mo ang Espiritu Santo. At alam mo ba kung ano pa ang magandang bunga ng pagkakaroon ng Espiritu Santo? Ang pag-ibig sa Diyos at sa mga kapatid. Ito ang isa sa mga pinakamalinaw na tanda na anak ka ng Diyos. Sabi nga sa unang Juan Kapitulo 4, versikulo 20, ang nagsasabing iibig niya ang Diyos, ngunit napopot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kapag tunay tayong nagmamahal tayo ng buong buo, walang kondisyon, at walang hinihintay na kapalit. Siyempre, hindi lang puro salita ang pagmamahal. Kailangan din natin itong ipakita sa pamamagitan ng ating mga gawa. At paano natin may papakita ang ating pagmamahal sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sabi nga sa 1 Kapitulo 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Huwag nating isipin na ito ay isang mabigat na pasanin. Sa halip, tingnan natin ito bilang isang pagkakataon upang mapalapit tayo sa Diyos at maipakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya. At ang pinakamasarap sa lahat ng ito, kaibigan, ay ang pag-aari sa pamilya ng Diyos. Isipin mo, ikaw, anak ng Diyos, may karapatan ka ng tawagin siyang Ama at humingi sa Kanya ng tulong, gabay, at pagmamahal. Hindi ka na uli mag-iisa dahil may pamilya ka na sa langit at dito sa lupa. May mga kapatid na kay Kristo na handang dumamay sa iyo, magmahal sa iyo, at samahan ka sa iyong paglalakbay. Kaya naman, kaibigan, kung nararamdaman mo na ang pagtawag ng Diyos sa iyo, huwag ka nang mag-atubili pa. Mahalagang tandaan, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi isang perpektong bagay. Lahat tayo ay nagkakamali at nagkakasala pa rin tayo. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tayo ay tinatanggap ng Diyos at patuloy niya tayong pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang pinakamahalaga ay ang pagnanais mong magkaroon ng isang mas malalim na relasyon sa Diyos at ang kagustuhan mong mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Huwag kang matakot na lumapit sa Kanya, kaibigan, dahil ikaw ay anak ng Diyos.